kasalanan, lahat ng aming pagkakasala, Panginoon Lord God. Nagpapako ka sa krus, Panginoon. Tinanggap mo ang lahat ng hindi naman nararapat para sa inyo, Panginoon. Napakabuti mo, O Lord. Tunay nga ang iyong pagmamahal sa lahat, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, pero tinatanggap mo kami ng buo, Panginoon. Ginawa mo perfecto ang buhay na meron kami ngayon, Panginoon. At Lord, sa kwartong ito, Panginoon Lord God, nararanasan namin ang iyong presensya, ang iyong katotohanan, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon Lord God. Itong awit na ito ay para sa iyo. Ang krus ng Kalbaryo, siyang alaala ng pag-ibig mo.
afternoon, O God. Tunay na Ikaw, O Diyos, ay mabuti. Tunay na Ikaw, O Diyos, ay dakila sa aming mga buhay. Tunay na Ikaw, O Diyos, dakila sa aming mga buhay. Lord, we praise you, Lord. We give you glory and honor, O God. We lift your name on high in this afternoon, O God. Lord, in this afternoon, Lord, aming dalangin na patuloy ka pong maranasan sa aming mga buhay, O God. Lord, napakabuti mo. Napakadakila mo sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. We praise you, Lord. We lift your name on high, O God. Ama namin, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Patuloy na nagpapasalamat sa mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Ikaw yung Diyos na buhay at hindi patay. Salamat, Panginoon. And Lord, sa hapon ito, aming dalangin ng bawat isa ay patuloy na umalab sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Na ang bawat isa, Panginoon, makita ang pag-ibig mo sa amin. Makita ang kadakilan mo, Panginoon. Makita ang kabutihan mo, Panginoon. Makita ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Makita ang kagalakan na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Lord, aking dalangin na ang bawat isa sa hapon ito ay muling mapalakas sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, aking dalangin sa mga naghihina ng pananampalataya sa hapon ito ay papalakasin mo, Panginoon. Lord, makakatakbo sila ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Lord, I pray sa hapon ito, kung sino man, Panginoon, ang may karamdaman, Panginoon, sa kanilang mga katawan o sa lahat ng aspeto sa kanilang buhay, Lord, I pray this afternoon, maranasan nila ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, we believe and we know na ikaw yung Diyos na magagamot sa aming mga buhay. Lord, ikaw yung Diyos na nagpapagaling noon. Ikaw yung Diyos na nagpapagaling ngayon. Naniniwala namin, ikaw yung Diyos na patuloy na magpapagaling sa aming Panginoon. Lord, mararanasan ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. And Lord, I pray, Lord, this afternoon, Lord, kung sino man ang mga may pangangailangan, Panginoon, financially, o sa kanilang mga buhay sa lahat ng aspeto, Lord, Lord, we believe and we know that you are a great provider, O God. Ikaw yung Diyos sa mga mayaman, O God. Ikaw yung Diyos na nagpo-provide ng pangangailangan natin, Panginoon. And Lord, I pray, ipakalo mo, Panginoon, sa kanila ang mga pangangailangan nila sa buhay, Panginoon. Lord, ikaw yung lumikha sa amin, Panginoon. Inalam ko, Panginoon, ikaw yung magbibigay sa amin ng mga pangangailangan namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Makikita namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na dakila sa aming mga buhay, Lord. Lord, maranasan ka namin, Panginoon. Maranasan ka namin sa iyong mga buhay, Panginoon. Makita nila, makita namin ang kadakilan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, I pray this time, patuloy
pagpapalain mo ang bawat isa. Makita namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na buhay at nararanasan. Naranasan, Panginoon, ang pagmamahal mo, ang kagalangan, ang kasiyahan, ang kapayapaan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyo namin tinataas ang papuri at sa salamat sa pangalan ni Jesus. We pray at magsalita. Amen. Manatili po tayong nakatayo at aking inaanyayahan ang bawat isa na ating buksan ang ating mga Biblia. 2 Corinthians chapter 4, verse 14. Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to Himself. This is the word of the Lord. Maaari na tayong upo. Okay, so magandang hapon sa atin lahat. Good afternoon, konnichiwa. Yokoso. Welcome. Okay, may kasama tayo dito na hapon ngayon. So, medyo maghapon-hapon tayo konti, ano. So, you're very much welcome to our worship service this afternoon and thank you for the presence of each and everyone. So, as we move further, we shall pray first, Susumaini, inurimasyo. We're going to pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for your presence this afternoon. Thank you, Lord, for this bright day you've given us, that because of this, Lord, you have gathered your children in this place to listen to thy word, and Lord, to reminisce once again what you have done to our lives for saving us from damnation. And we are here to listen to thy word. And so, Lord, as we open our hearts, we ask your Holy Spirit to work in our minds, not only in our minds, but in our hearts. Lord, in everything that we are going to listen to this afternoon, it is my prayer that we will be able to assimilate everything. And Lord, most especially, to walk upon your word. And so Lord, as you allow us to leave this place, it is my prayer that we are going to be full of your words and to be ready to face another day and to, Lord, continue our walk with you. And so, Lord, as you use your messenger, it is my prayer that you're going to cleanse me. And Lord, may your words come out from my mouth, not my own. But Lord, your words will come out from your mouth. And so, Lord, as you use your messenger, may your cleansing be upon her. And thank you, Lord, for everything. And I do pray for the remaining time that we're going to spend in this place. That, Lord, may we feel your presence in our midst. Thank you, Lord, for everything. All these things we do pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so, medyo maganda ang panahon, hindi medyo mainit Pero tiisin natin, hindi pa nakaon ang aircon nila dito sa facility na to, patiisin natin. So, we're going to reminisce
alalahanin natin ang pangyayari tungkol sa pagkabuhay ng Panginoon. Alam natin na ngayong araw sa Kristyanismo, inaalala natin ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. At titingnan natin mamaya ano ba ang importansya nito sa ating buhay ngayon. So, dito, may gusto akong tingnan muna natin. Panoorin natin itong video na ito, and then after that, punta tayo doon sa pinaka-main na tatalakayin natin ngayong araw na to. So, let's try to watch this video first. Okay? Okay? On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again." Then they remembered his words. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them, who told this to the apostles. But they did not believe the women, because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves. And he went away, wondering to himself what had happened. Okay, so ito po yung story ng pagkabuhay ulit ng Panginoong Jesucristo na nahango doon sa libro ng Lucas. So if you have your Bibles with you, you can open your Bibles with you to the book of Luke chapter 24 from verse 1 to 12. So, ito yung story na sabihin natin nung sa nakasanayan natin na Kristiyano. You know, on Friday, sinong nakasama dito nung Fridays through the Zoom? That was the time nung inalala natin ang pagkapako ng Panginoon sa cross. Now, you know this cross?
This was the time when we remembered the 7 last words of the Lord Jesus Christ. Naipako siya doon. And then, nung naipako siya dito, nailibing. Nailibing ano? And nung nailibing siya, ang akala ng mga disipulo, ang akala ng mga sumunod sa kanya, wala nang pag-asa. Wala, useless. Wala na yung Panginoon nila. Wala na. Patay. So, andun yung worry. Andun yung pag-aalala sa kanila. Nasabi nila, ito na yung end. Wala na. Our master is not with us. Mo Jesus samawa mo shinda. Mo imiganay. Minna kuwagatiro. They were staying in one room, frightened. They don't know what to do. Hindi na nila alam. Hindi na nila alam. Pasensya na kayo yung setting ko, ano? O, yan na. So dito, takot na sila. Minakuwagatiro. Mo, nandi wala si Tachika Yesus sa manuko to, oh, Shinjiro. Why do we still believe in the Lord Jesus Christ? Why do we follow the Lord Jesus Christ? He's dead. Shinda. Shinda hituga mo imiganay disyo. Shindara mo imiganay. Imiganay. So, that's how they thought that time. But after three days, as it was promised, anong nangyari sa kanya? Nakita natin yung narration dito kanina, may mga babae. Well, 3 pangalan lang ang na-mention doon. Pero may mga iba pang kasamahan sila na pumunta sila doon sa puntod ng Panginoong Hesukristo. They went to the tomb carrying perfume. Now, kaugalihan nila doon na pagkapatay ng tao, kailangan nilalagyan nila ng perfume para hindi aamoy. Now, sa atin ngayon, anong inilalagay? Formalin. They're putting formalin to preserve the body. So, it wasn't formalin, so they carried that perfume para ibuhos sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Now, sa atin naman, paminsan-minsan, pagkapapangatay lang ng tao, kamamatay ng tao, we carry flowers. But during that time, they carried perfume. So, hawak-hawak nila ang perfume. And then they went to the tomb. Pagkapunta nila doon, anong nakita nila? Walang bangkay. Walang bangkay. Maybe they were thinking, baka ninakaw ng mga Romano yung bangkay. Because they were under, the Jews before were under the government of the Romans, yung taga Italy, mga Romano. Hindi yung church, mga Romans. So they were thinking, anong nangyari na doon? And they ran to the disciples, where the disciples were, tumakbo sila doon, nag-report sila. Now dito, ang sabi ng mga iba dito, kaya mga babae, may dahilan kung bakit sila gawing ministeryo din ng Panginoon. Hindi lang mga lalaki ang maging pastor na ngayon, pati babae. Kinuha nila sa story na to. Na ang unang nag-spread ng gospel about the Lord Jesus Christ were women. So, no problem. Okay, so if you are called by God, then you can do the ministry. Now, pumunta sila doon, sinabi kay Pedro, sinabi sa mga disipulo, yung mga ibang disipulo naman, nagulat sila. Ano ang pinagsasabi ninyo? Wala ang bangkay? Sinong kumuha naman? Sino naman ang mag-interest noon? So, Peter ran to the tomb and he saw nothing was there. But during the time of the ladies, there were two guys. Maputi. They were shining guys. And those were, according to theologians, those were anghel. Nagpakita sa kanila. Sabi ng mga anghel, bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? So wala nang Panginoong Hesukristo, and they remembered. Naalala nila yung sabi ng Panginoon,
I will suffer, and on the third day from my death, I will rise again. So nabuhay. Now, dito na tayo magsentro ngayon. Now, if we see this cross, itong cross na ito ang nagpapaalala sa atin ng punishment. Pinapaalala sa atin ang punishment na imbes na tayo ang mapunish or maparusahan, hindi na ang Panginoong Hesukristo ang pinarusahan sa cross instead of us. Kaya itong cross na ito, pag tinitingnan natin ito, nagpapaalala sa atin ng ang hirap ng Panginoon na dinanas para tayo mabigyan ng kapayapaan. So, naipako ang Panginoon dito sa cross. So, this is really something na pag titingnan natin, hindi joy ang makikita dito sa image na to. Hindi joy. Suffering of the Lord Jesus Christ. Suffering of the Lord Jesus Christ. Now, ano na yung joy? Dito na. Pumasok na dito yung napakinggan natin kanina na wala na ang Panginoon. Wala. So naalala nila, mabubuhay ulit siya. If we continue with the story, andoon, nagpakita ang Panginoon sa mga dalawang disipulo, apos mga dalawang follower doon sa on the road to Emmaus, nagpakita siya doon. Pagkatapos, last na, nagpakita na sa mga disipulo at saka yung mga ibang nananampalataya sa Kanya during that time. So, ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay. Now, if we try to go to our history, balikan natin ang history natin, ng Christian history, sasabihin ng mga theologians na on the third day, bilang tayo ng kalendaryo, Friday, Saturday, and on the third day at dawn, umagang-umaga, nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Now, ito na ngayon, ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo? Kung ang cross ay nagsisimbolo ng kahirapan, paghihirap ng Panginoon para sa ating kasalanan, di ano naman ang pagkabuhay niya? Ano naman kaya ang pagkabuhay ng Panginoon? Well, alam natin na kung nag-stop lang doon sa pagkamatay, talo. Wala na eh. Patay ang isang tao, wala na. Wala nang magagawa. But it continued from there, from the death, after 3 days, pinakita niya ang victory. Yun na, victory. Lumabas dito ang victory doon sa pagkabuhay niya ulit. So, kung titingnan natin dito ngayon, masasabi natin na ang Panginoon Jesus Christ has risen. Kami sa mga ikay shinde, mikakango, mata yung migay rarita. So, yung migay rarita kutuwa, do you imi deska. So, ano ang ibig sabihin nito sa atin? Para sa atin ngayon. Itong pagkabuhay ulit ng Panginoong Hesukristo. Yesus sa mga Christian tachiwa, sinjitiro. Korema, Yesus sa mga, kami sa mano, kodomo di ari, kami sa maga, Yesus sa mo, kami di ari. Okay, so, pasensya na kayo sa nihongo ko. So, Jesus Christ has risen again, nabuhay ulit siya. So, ano ang ibig sabihin nito sa atin, ang pagkabuhay niya? Ito na ngayon, ang importante, hindi itong cross na to, actually. Kasi itong cross na ito, malungkot na simbolo. Malungkot na simbolo, sa totoo lang. Ang pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, yun ang pinaka-importante sa history ng Kristyanismo. Kung wala yung pagkabuhay niya ulit, hindi nabuo ang church. Hindi nabuo ang church. Kasi nung namatay ang Panginoong Hesukristo, anong nangyari sa mga disipulo? Takot. Kasi ang alam nila, isusunod tayong ipako. Uhulihin tayo ng mga Romano. Isusunod tayo. Takot sila. But they were given an insurance na hindi pala doon humahantong lang ang pagkapunta ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. So, tingnan natin.
Ano ang unang importansya or what is the first importance of the resurrection of the Lord Jesus Christ? Kami sa magala yung may gairari taputuwa nanno imides ka. Saishua korides. This is the question first. What does the resurrection of Jesus Christ imply? Ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay ulit ng Panginoong Hesukristo? Ano ang ibig sabihin nito? Now, let's come to this. Ang unang ibig sabihin niyan is the salvation of mankind has been completed. Tingnan natin ang history natin. The salvation of mankind has been completed. Kung huminto lang ang Panginoon sa pagkamatay niya at hindi siya nabuhay ulit, walang ibig sabihin na salvation or pag-asa natin na maligtas sa ating kasalanan. So, ang una dito na ibig niyang sabihin is ang pagkaligtas natin or pagka-redeem natin sa kasalanan at nawala na tayo sa bihag ng kasalanan. So, let's try to see. So, the first thing there is, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos simula na anong nangyari nung unang-unang panahon? Ano ang ginawa ng dalawang ninuno natin nung unang panahon? Nagkasala sila. Dito na, tingnan natin to. Okay. In the beginning, during the time of Adam and Eve, alam natin na nasira na ang relasyon natin sa Diyos. May agwat. Hindi na kagaya noon na nakakausap ng Panginoon ang mga tao. Nasira dahil sa kasalanan. So, nagkaroon siya ng agwat. Yung agwat na yon is kasalanan. Sabihin natin, sisihan. Ikaw kasi, Adan. Ikaw kasi, Eva. Kung hindi sa inyong kalukuhan, hindi kami ganito ngayon. Sabihin natin sa Nihongo, Shuganai. Nagkasala na sila, wala na tayong magawa. Adan tuyo kata to, Eva tuyo kata wa, saisyo no hitubito. Disunutuki ni, aruhi, sunufutari ga, sumi, o okoshita. Nagkasala sila. Ano ang ginawa nila? Lumabag sila sa utos ng Diyos. Lumabag sila sa utos ng Diyos. At dahil doon, nagkaroon ng agwat. Nagkaroon ng agwat. May agwat na. Ito, man, sin, God. There is that expanse. May agwat na. Kawawa ang tao. Hindi na sila maka-access sa Panginoon dahil sa kasalanan. So, may plano ang Diyos na naman ngayon. Noong unang panahon, pag nagkasala ang tao, ang ginagawa is, Noong unang panahon, yung mga taong nagkakasala, ano ang ginagawa nila? Sabi ng Panginoon, kumuha kayo ng tupa, yan ang ialay niyo sa akin, para ang ginawa niyong kasalanan is mapatawad. Mahirap yun. Kung yun ang susundin natin ngayon, sino may alagang tupa dito sa inyo? Diba? Tayo, yung mga Israelita, may alaga sila. Pero tayo, kung yun ang sasabihin ng Diyos, nagkasala kayo, kumuha kayo ng tupa. Eh, wala nga tayong alagang tupa eh. Saan tayo kukuha ng tupa? Ito. Punta tayo doon sa, nakakita ako ng tupa doon sa Monkey Park. Doon, may tupa doon at saka sa zoo. Pero yun ang ginagawa ng Diyos noon. Habang sa nandito na. Ang plano niya is ipadala ang kanyang kaisa-isang anak na ang Panginoong Hesukristo. So ang Panginoong Hesukristo, siya na. Oh, ito na. Mahal ng Diyos ang kanyang nilalang, tayo. So ano ang ginawa niya? This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world
Alam natin yon. Kaya nagkaroon tayo ng, ano yon? Christmas. Na sineselebrate. Kung wala yung hindi pinadala ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, wala tayong Christmas. Pero nagkaroon tayo ng Christmas ala-ala doon sa pagkapanganak ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa, may Christmas tayo. So, yun, pinadala kasi mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Yun ang plano niya. Yun ang plano niya na padala ang kaisa-isang anak niya para magiging kapalit ng tupa. Hindi na tupa ang ialay natin sa Panginoon. Kundi, ang sabi ng Diyos, itong kaisa-isa akong anak ang maging alay na ng sanlibutan. Kawawa naman. So as I am looking at this, ang taong seryoso maiiyak dito makikita. Lalo na kung napanood ninyo yung Passion of Christ na cross. Na ipapo siya sa cross. So He loved us. So, pinadala ang kanyang anak. 1 John 4, 9-10. Mababasa natin yan. Now, nung pinadala, pinanganak, ang sumunod na ginawa, nangyari sa kanya is yung pagkapako niya sa cross. Parte ng plano ng Diyos yan. Sino ang pwedeng magsabi sa inyong anak? O sige, punta ka doon. Pagpunta mo doon, papahirapan ka ng mga tao doon. Walang magulang na magsasabi ng ganyan sa kanyang anak. Pero ang Diyos, dahil mahal niya ang sanlibutan, nasabi niya yun. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Nag-suffer para sa atin. Sabi niya dito sa Isaiah 53 verse 5, but He was pierced for our transgressions. Naipako siya. Hindi lang dito sa kamay, dito sa balikat. May tama. Dito sa may ulo. Grabe ang pagkaparusa sa kanya. Dahil sa ating kasalanan. Because of our sins. Imagine that. So He was sent by God for our sins. So dahil doon, napawalang sala na tayo sa kasalanan. Malaking pasalamat yon. Malaking pasalamat ito. Pero ang sanlibutan, ang mga tao, karamihan sa mga tao is walang utang na loob sa Diyos. Suji kiuyo to ne. Walang utang na loob sa Diyos. Hindi nila binibigyan ng importansya ang pagkamatay ng Panginoon sa cross at pagkabuhay ulit. Pero ito ang malaking utang na loob natin sa Diyos. Kung wala ito, wala tayo dito ngayon. Kasi ito, yung pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, ulit ang sentro ng church. This is the greatest instant that happened in the history of the church. Okay, so dito, naipako siya sa cross. Yan, no? And then, after that, nailibing, pero nabuhay. He is risen. Nabuhay. So the first thing, the resurrection of the Lord Jesus Christ completed the plan of God to save mankind. Hindi yung cross, mga kapatid. It is the resurrection of the Lord Jesus Christ na nakumpleto, nangyari na ang salvation natin. Salvation is available to all mankind because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. If Jesus Christ stayed as is, not dead, nobody would believe. But the Lord God allowed Him na mabuhay ulit para maipakita sa atin ang plano ng Diyos na tayo'y redeemed, to be redeemed from the bondage of sin.
So dito, mga anak ng Diyos, kung tayo mga anak ng Diyos na, sabi niya dito sa Colossians 3:1, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, for Christ is seated at the right hand of God. Now, salvation is available to all of us. Ang mahirap dito, andyan na nga, ready na, ang gagawin lang sana natin. Hindi naman kailangan na magpapako tayo sa krus eh. Hindi naman kailangan na ano yung ginagawa nila pag penitensya. No need! Ano ang gusto ng Panginoon na gawin natin? Kadali! Anong gawin natin? Ano ang ginawa ninyo? Repentance! Magsisi sa kasalanan, yun lang ang gusto ng Panginoon na gawin ng tao para mangyari or maibigay sa Kanya yung offer of salvation. Pero tayo, anong ginagawa natin? Nagmamatigas tayo. Pero ngayon mga kapatid, kung sino man sa atin dito ang hindi pa tumanggap sa Panginoon, I think this is the right time for us to accept the Lord Jesus Christ into our hearts because He is offering to us now yung salvation na nangyari sa pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Yun ang importanteng aspeto ng plano ng Diyos para tayo'y mapawalang sala or mawala tayo sa bihag ng kasalanan. So, simple mga kapatid. Simple. Just to accept the Lord Jesus Christ, manampalataya, magsisi, tanggapin, at magpatuloy na manampalataya sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Ngayon, kung nagawa na natin, tayo na'y wala sa bihag ng kasalanan, kundi napawalang sala tayo, nabuhay ulit tayo sa Panginoon kasama ang Panginoon. Bakit? Kasi noon, nung hindi pa natin tinanggap ang Panginoong Hesukristo, patay tayo spiritual. Wala. Parang patay na walang salbi. Pero ngayon na nabuhay ang Panginoon, yun din ang gusto niya na kasama natin siya na mabuhay, mawala tayo sa bihag ng kasalanan or bihag ng kamatayan spiritual. Nung nagkasala ang tao, bihag tayo ng kasalanan spiritual. Wala tayong magawa. Pero ngayon, nabuhay ulit ang Panginoong Hesukristo. So, inaanyayahan niya ang bawat isa sa atin na mabuhay sa pagkamatay spiritual. So, kung may ilan sa atin dito mamaya, sabihin natin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Ito ay plano mo pala na mangyari para ako ay mawala sa bihag ng kasalanan. Kung nasa bihag pa tayo ng kasalanan, kahit sinasabi natin, opo, Panginoon, naniniwala ako na namatay ka sa cross. Alam natin tong cross na to. At nabuhay ka ulit. Pero kung hindi natin tinanggap ang Panginoong Hesukristo, walang kabuluhan ito sa atin. Okay, so, salvation of mankind has been completed nung nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Kompleto na. Andun na. Andun na. Ino-offer lang sa atin. Tayo lang sabihin natin, yes, Lord. It's either yes or no. Pero kung no, bahala na kayo sa sarili nyo. So this is it. The Lord Jesus Christ, again, because of the sacrifices on the cross, His resurrection bridged the gap between God and man. So makapunta na tayo sa Diyos. Makahingi na tayo sa Diyos. Makapag-pray na tayo sa Diyos. Hindi na kailangan sa time ng mga Israelita noon, ang namamagitan sa kanila is yung mga pare. Yun ang daladala ng mga Roman Catholic. Totoo yun. Ang magsabi sila kay Aaron, si Aaron manalangin. Pero hindi na kapatid, mga kapatid. Tayo, dumiretso na tayo sa Diyos. Pwede tayong, may full access na tayo sa Panginoon. Hindi partial. We have full access. We don't need anybody here. Sabihin natin, so what's the role of the pastor? The pastor is going to guide us, but your access to God is your personal say to God, God, please forgive me. We have full access already. Kompleto na.
Manalangin lang tayo. Hindi na kailangan na magpetensya pa o ano pang gagawin. Hindi na kailangan na saktan pa ang sarili. Lumapit lang sa Diyos, yun lang ang gusto ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. We have the full access already. The second part here is, ang pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay nagsasabi na ang kamatayan pisikal ay hindi tayo pwedeng hawakan. Oo, mamamatay tayo. Pero mabubuhay din tayo kagaya ng Panginoong Hesukristo. Mabubuhay tayo. Time will come when we also will be resurrected. So death, physical death is no longer so powerful to stop us. So death has no power over mankind. Sabi niya sa John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though he dies. This one is the physical death. And when the Lord said this one, He is talking about our spiritual na sitwasyon. Patay tayo sa kasalanan, pero kung manampalataya tayo sa Diyos, mabubuhay ulit tayo kasama ang Diyos. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear His voice and come out. Mga patay, mabubuhay ulit sila lahat. At haharap sa Diyos. Lahat, mabubuhay. Haharap sila sa Diyos at ano ang mangyari? Sabi niya dito, those who have done what is good will rise to live. And those who have done what is evil will rise to be condemned. Maparusahan ang sino man na hindi nananampalataya sa Diyos. Ito ang importante mga kapatid. Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, how much we do good, how much we do good things to our neighbors, kung wala tayo nito, imiganay. So ang gusto ng Panginoon, magsisi tayo ng ating kasalanan, tanggapin natin ang Diyos para makamit natin ang full assurance na kasama natin ang Panginoon sa Kanyang pinaroroonan. In short, sa langit. Okay? So ito ang kung babasahin natin to, nakakatakot mga kapatid. Because we'll rise, and those who are living will be taken up. Those who are not good will stay below. That's another doctrine. But this will surely happen, that all of us will face the Lord Jesus Christ. Time will come when we have to face the Lord Jesus Christ. Because this is a part of God's plan for us, for our salvation. So sabi niya sa 1 Corinthians 15:55 to 57, sabi niya doon, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Wala nang kamandag ang kamatayan. Hindi kagaya ng ahas na may kamandag. Ang kamatayan, hindi na tayo pwedeng hawakan. Tuloy-tuloy yan, mga kapatid. Time will come when we will rise up, if we are dead, and we will face the Lord. So the resurrection of the Lord Jesus Christ, one of the things that implies is, ang kamatayan pisikal, hindi yan malakas. Wala yung kamandag. Kagaya ng nangyari sa Panginoong Hesukristo. Nung namatay siya, akala ng mga disipulo, wala na. Pero nakita nila, at the end of everything, nabuhay ang Panginoon. Talo ang kamatayan. So, kahit mamatay tayo ngayon dito, may time we are going to rise with the Lord. We are going to face Him, one by one. So, if those of us na hindi pa ready, mag-ready na po tayo. Number 3. Ano ang ibig sabihin pa ng pagkabuhay ulit ng Panginoon? Nasabi natin kanina, may plan of salvation ang Panginoon.
para mapawalang sala or mawala tayo sa bihag ng kasalanan is ito. May plano ang Panginoon ni kamatayan, ni anuman dyan, ni Romano, mga Italiano na gusto nilang talagang walain ang Panginoon, mga Hudyo na hindi naniniwala sa Panginoon. Ito, ang pagkabuhay niyo ulit is to prove that nobody can distort God's plan. Walang tao or walang makapangyarihan aside from God na pwedeng umisturbo or pwedeng sabihin natin distort is baguhin ang plano ng Diyos. Hindi na walang pwedeng magbago doon. Hindi po pwedeng baguhin ng sino man ang plano ng Diyos. At alam natin na ang plano ng Diyos is lahat ng tao. Hudyo ka man, Hapon ka man, Pilipino ka man, o sino ka man dyan, maitim ka man, o maputi ka man dyan, lahat tayo ay dadaan sa plano ng Diyos ng kaligtasan. So ito ang plano ng Diyos, para tayo'y maligtas lahat. So, the resurrection of the Lord Jesus Christ, one of the implications here is to prove that nobody can distort God's plan. The resurrection of the Lord Jesus Christ is within God's plan of salvation. So nobody was able to stop that. Binantayan yung tomb ng Panginoon. Pero yung nagbantay doon, wala ring nagawa. You see? Nobody ang pwedeng manggulo or nobody ang pwedeng magbago sa plano ng Diyos when it comes to salvation. Isa ito sa it is within God's plan is this one. Plan of salvation is this one. Basahin niya natin lahat, mga kapatid. The past God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Okay, so ano na yung plano ng salvation of mankind? Noon, tupa-tupa lang. Mag-sacrifice ka ng tupa, mabawalang sala ka. Yung mga hindi nagsasacrifice ng mga hintil, baka magulat pa kayo, nasa langit sila kasi hindi nila alam pa yun. It was their conscience that made them exist. But tayo ngayon, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, we are covered by this. Na lahat tayo, ang gusto ng Diyos, magsisi sa kasalanan. Sinong walang kasalanan dito? Sinong pwedeng magsabi dito na wala akong nagawang kasalanan? Wala. Di ba? Lahat tayo. Andyan ka, nagsinungaling, nag-shoplift, nagpag-away, buhay magulo, madaming kaguluhan. See? But God wanted us to repent. Hinihiling ng Diyos na lahat tayo na nandito sa loob, hindi lang dito sa loob na to, pati yung mga nandyan sa labas sana magsisi sa ating kasalanan. Yun ang gusto ng Diyos, yun ang plano ng Diyos. Magsisi tayo. At walang pwedeng magsabi dito na, hindi okay lang, basta gumawa ka ng mabuti. Hindi, mga kapatid, ang gawa mong kabutihan ay hindi po pwedeng magligtas sa'yo. Ang pwedeng magligtas sa'yo is yung hingiin natin ang patawag ng Diyos at tanggapin natin siya na bilang tagapagligtas. At saka kagagawa ng kabutihan para may selfie ang kabutihan na yan. Pero kung sasabihin nila sa inyo na, hindi kabutihan, daijoubu. Iko to yattara, tengu to iku. Sari chigaw yun. Saishu wa, kami-sama, watashi tachi wa sumikara, yoroshite kudasai to itte, kami-sama ni itte. De ato de, kami-sama, watashi tachi no kokoro ni okite, de ato de, iko to yattara, sore ga ichiban ii.
That is the best thing we can do. Hindi ko alam kung naintindihan mo yung Nihongo ko. Broken Nihongo, but I think you can understand. So first, kami sama ukite. De, ikuto mo yatte. Kaya ko dyan nakte. So it's not the reverse thing. We have to accept the Lord Jesus Christ and do good things. Okay? So ito, lahat. Kaya kung may kakilala tayo, sabihin natin ito. Ang gusto ng Diyos na gawin natin is magsisi sa ating kasalanan. Sabi rin ni Pablo dito, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews and then to the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. So ipinagpatuloy ang plano ng Diyos ng kaligtasan, ipinagpatuloy ng mga disipulo at saka mga apostol. Kaya sabi ni Pablo dito, bilang unang misyonaryo, sabi niya dito, pinadala ako sa mga Hudyo. Pinadala ako hindi lang sa Hudyo kundi sa Hintil. At sino yung mga Hintil na yon? Tayo. Kung wala si Pablo na naging missionary sa Turkey, Asia Minor, Syria, Iran, Iraq na yan ngayon, wala tayong mga kapatid. But God, that is a part of God's plan na lahat ng tao dito sa libutan ma-share ang gospel. And that is the reason why we are here today. That is the reason why. And that wasn't possible kung hindi siya nabuhay ulit. But that became possible because He rose from the dead. Andun yung tagumpay. Tagumpay ng kanyang pagkabuhay ulit. Kaya tayong nasa Pilipinas, nandito sa Japan, alam natin ang tungkol sa Diyos. Alam natin ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Pang-apat, ang pagkabuhay ulit ng Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Glory and honor. His resurrection, because this is His plan, nagbibigay ng karangalan at kalwalhatian sa Diyos. Nagpapakita na may kapangyarihan ang Diyos na pwedeng gawin ang kanyang gustong gawin. That is His plan. And He is being glorified. He is happy with that plan. Yan ang plano niya at siya ay nagagalak. At siya ay masayang-masaya kung magiging parte tayo dito sa kanyang plano na ito. By being a part, by accepting Him as our personal Savior, we are glorifying His name. We are honoring His name. Sabi niya sa 1 Peter 1:3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth through the resurrection of the Lord Jesus Christ. Panibagong buhay. Kung hindi nabuhay ulit ang Panginoon, wala tayong bagong buhay ngayon. If Jesus Christ ended, buried, and did not rise, then we are nothing. But because of His resurrection, nabigyan tayo ng bagong buhay din. Kung wala yun, wala. So if you are asking me, which is important, the crucifixion or the resurrection? Yeah, both are important. But without the resurrection, we are not here. If it stopped on the cross, we are nothing. But because of Christ's resurrection, we are here. Ang pagkabuhay ulit ng Panginoon, ang importante. Itong cross na ito, nagpapaalala ng kaparusahan na imbis na tayo ang may pako dito, ang Panginoong Hesukristo ang may pako. So this cross reminds us of the punishment that Jesus Christ bore. Imbis na tayo, hindi, ang Panginoong Hesukristo. So this is very important.
The resurrection of the Lord Jesus Christ completed everything. It is the highest point of the plan of God when it comes to salvation. It has completed everything. Has completed everything. When Jesus Christ said, "It is finished" on the cross, that means to say, the punishment that was laid on him on the cross. Tapos. But the plan of salvation was completed when he resurrected from the dead. Ba, nasa conclusion na tayo, masaya kayo na. Tapos na. Bago tayo pupunta sa next part, may conclusion na tayo. Okay. So let's not forget that the resurrection of the Lord Jesus Christ is the very essence of salvation. It's the very essence of our salvation. Basahin natin lahat itong conclusion. Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you in the future. So time will come when we will also be risen from the dead and we're going to face the Lord. And by that time, it is my prayer that all of us will be with the Lord Jesus Christ. And hindi sa kaparusahan tayo hahantong. So ito, huwag nating kalimutan mga kapatid, ang ibig sabihin ng resurrection is ito. The first one, the salvation of mankind has been completed. The plan of salvation of mankind has been completed. Kamatayan, hindi tayo pwedeng hawakan. Death has no power over us. To prove that nobody can distort God's plan in the last one, it is for God's glory and honor. So this is the very important things that we are going to remember and not forget tungkol sa pagkabuhay ulit ng Panginoong Jesucristo. Now, huwag natin kalimutan ito at ang importante ngayon mga kapatid, I'd like to invite all of us that along our walk with God, maybe there were times that we failed Him. Maybe there were times that we missed His will. This is the very time that we have to accept the Lord Jesus Christ. Kiwa, Mushi, Mada Yesu sama, watashi tachi no kokoro no naka ni Mada haitinain dattara, kore ga ima no jikan wa diktara Yesu sama o ukite. Let's receive the Lord Jesus Christ into our hearts. And kami sama no yuruso o ninga isuro. Happy Resurrection Day. May I ask you to please all stand up. If there are those among us, kung may ilan sa atin dito, sabihin natin, hindi ko alam, Ate Ched, kung kailan ko tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Hindi ko alam, Ate Ched, kung kailan ko sinabi sa aking sarili, patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ko alam, Ate Ched, kung kailan ko nasabi sa Panginoon, ikaw ang aking Diyos. Kung hindi tayo sigurado doon, ito na mga kapatid, yung oras para tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa ating puso. Madali lang kapatid. Hindi na kailangan na kung ano-ano pang gagawin natin dito. Manalangin tayo sa Diyos, sabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Panginoon, alam ko na ngayon, nalaman ko na ako ay makasalanan. Alam ko na ngayon ay may mga nagawa ako na hindi kaaya-aya sa iyo. Ito yung pagkakataon, mga kapatid, na tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. I don't need you to come forward. On your seats, you can pray to God and say, Lord, patawarin mo ako. Lord, linisin mo ang aking puso. Lord, bigyan mo ako ng pag-asa ulit. Dito sa sanlibutan, maraming mga bagay-bagay na pwedeng hahatak sa atin. So as I pray, may you join me in prayer. Our Heavenly Father, we are so thankful, Lord, this afternoon. Salamat, Panginoon, dito sa time na ibinigay mo sa amin para ipaalala mo sa amin, Panginoon, na ang pagkabuhay mo ulit ay aming kaligtasan. Sa Panginoon, kung mailan man sa amin dito, alam mo ang puso ng bawat isa, Panginoon.
Kung mailan man sa amin dito, Panginoon, na hindi pa nakakatanggap sa iyo, na hindi pa humihingi ng patawad, Panginoon, ngayon po, Panginoon, tatagpuin mo sila at pakinggan mo, Panginoon, ang kanilang panalangin ng pagsisisi. Nagsisisi kami, Panginoon, sa aming nagawang mga kasalanan. Nagsisisi kami, Panginoon, sa mga bagay-bagay na nagawa namin na hindi nagtutulot ng kabutihan at kapurihan sa iyo. Sa oras na to, Panginoon, hinihiling namin ang iyong patawad. At hinihiling namin, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo mo para siya ang kumilos sa aming puso. Panginoon, linisan mo kami sa karumihan. Salamat, Panginoon, sa ibinigay mo na pagkakataon na kami ay mapawalang sala sa bihag ng kasalanan. At dahil dito, Panginoon, nandito kami humihingi ng iyong patawad. Lord, you know the hearts of each and every one of us. You know, Lord, our situation this time. Forgive us, and Lord, give us the joy in our hearts to really make you as our Savior and Lord, to follow you, and Lord, to give you joy. And so, Lord, at this moment, may your Holy Spirit move in this place. Forgive us for everything, Lord. And may we become servants, children of yours, according to your will. Thank you, Lord, for this moment, and thank you, Lord, for your message to all of us. We are giving you the glory and honor for everything, knowing, Lord, that you continue walking with us, knowing, Lord, that you are always there for us. That at times we struggle, we know, Lord, that you are always there. And thank you for everything. All these things we do pray in the name of our Lord Jesus Christ with thanksgiving in our hearts. Amen. Amen. Magandang hapon po sa iyong lahat. Minasan ko na siya. 今から、コミュニオン、日本語だと生産式という言葉で言われています。意味としてはイエス・キリストの最後の晩餐を私たちは、守っているということであります。これはイエス・キリストがこれをずっと私がもう一度この地上に来るまで続けていなさいと言われています。That Jesus told us continue to keep and remember until I'm come back again. So this is a very important timely event more than the other normal days, because Jesus entered Jerusalem before the die. This time is Passover. これは日本語だと杉越の祭りという、お祭りがあった時にイエス・キリストは、エルサレムに、来ました。で、十字架にかかって死なれたんですけども、その、パスオーバーの歴史というのは、you know that a Passover, the meaning of Passover is that Moses went to the Egypt to make freedom for the Israel's Jewish people, but king of the Egypt never accept. So God told Moses, you put in the Israel's house, put in the blood of the lamb into the gate of the house, so that God will pass over, never make the punishment. So the many Israel's people put in the blood of the lamb. So all the
people, the Israelis is saved. Yeah. But Egyptians, the elder son was dead already. ね、これモーセが神様から言われたのが、イスラエルの人たち、ユダヤの人たちのうちには子羊の血を、赤い血を門に塗りなさいと。そうしたらそこには災いを起きませんよと。でエジプトのところはそれを信じなかったので、そこの子供た長男の子供はみんな死んだと。Of course, the Egyptian, the king of the son also died. そう、だからエジプトの王の子供も亡くなりました。そこでもうエジプトの王様はもうイスラエルのユダヤの人たちはみんなエジプトからもう出て行ってくれと。もう災いは私たちはもう受けたくないから出て行ってくださいということで、モーセのグループ何十万人というイスラエルの人たちは出て行ったと。それをずっと今でも、ユダヤではやってるんですね。でそれが先週の金曜日、Last Friday is the starting Passover. So Jesus followed this event, and then the Friday night he had the communion, Last Supper, before he will die. でそこでイエス様は私たちに、弟子たちにこう言ったんですね。ちょっと読みましょうか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと英語でいきますね。The Lord Jesus began the sacrament of the Lord's Supper. He told his disciples to eat the bread and then drink the juice of grapes. その時にイエス・キリストは、私は今からサポ夕食を一緒にとりましょうと。それもその普通の食べる夕食じゃなくて、この、与えるパンは、食べるパンは私の肉と思っていただきましょう。そしてここにあるブドウジュースは私の血と思って、食べて飲んでくださいと。それをずっと続けて、くださいと。その意味は3つ。There is a three things、あります。意味としては、最初1つ目はイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪を許してくださったということです、アダムとイブから私たちの罪はずっと続いています。悪い罪っていうのはもう全ての人、天皇陛下でも誰でもみんな、罪を持っています。それをなくすには、昔は子羊の血を流すっていうことが伝統でした。それは神様の命令でした。でも今はイエス・キリストが私たちの代わりに十字架で血を流したっていう、その血によって私たちの悪い罪は許されましたと。だからイエス・キリストを信じる人たちは天国へ行きますよっていうのがイエス・キリストの教えであります。2番目、私たちは神様の子供となるんですね。許されたっていうことは、神様が私たち、あなた方は私の子供だよっていうことを言ってる。Children of God ですね。だから私たちは兄弟姉妹、ブラザー&シスターね、タガログだとアテが、クヤアテで呼んでるっていうことですね。兄弟姉妹ね。シスターチェン、シスターブラザー・エマーソン、そういう形で、これは神様の子供だっていう意味で私たちは呼んでます。兄弟だっていう。だから喧嘩したり、今日本以外で、戦争起きてますけども、どんどんそういう悪いことが起きてるのは、これは罪があるからっていうことです、ね、神様はなんで助けないのっていう、私たちの罪が出てきちゃってるんですよ、悪いところにね。だからそれをね、私たちはイエス・キリストの十字架によって許されたということで、私たちも許さなくちゃいけないというところですね。これ2番目、私たちは神様の子供ですよということ。仲良くしましょうね、愛し合いましょう、助け合いましょうっていうのはそこから来てるんですね。で3番目、先ほど言ったように
イエス・キリストは、私はもう一度この地上に戻ってきて、あなた方を天に入れてあげるための用意を今してるから、用意ができたらあなた方を天に送ってあげますよ。天国の生活を、永遠の生活を送れるようにしましょう。この3つが私たちの覚えていなくちゃいけないことです。他のことはもういいです。忘れてください。イエス・キリストは神で、私たちはイエス様が十字架にかかって私の罪を許してくれたからね、神様は私たちを天国に入れてくださる。これが私たちの信じるところですね。これを今から、感謝してパンと、ブドウジュースをいただきます。もし、ね、私は絶対イエス・キリストを信じませんっていう人は参加しなくても結構です。それはもう自由ですから、もしイエス様私はあなたを信じますっていう方はぜひ全員、子供でもね、even the children ね、even children if they believe Jesus Christ、we are allowed